flows from it. Sabi niya, everything you do flows from it. Diyan nagmumula, diyan nag-originate, ibig sabihin. Diyan siya nanggagaling. Yung mga lumalabas sa bibig mo, yung mga naglalaro sa isipan mo, nanggagaling lahat yan sa puso ng tao. Meron pang isa, simulat ko ba yan? So, paano maging maingat? Okay. Paano natin mababantayan ang ating puso? Maging maingat tayo sa mga binabasa natin, sa mga naririnig natin ng mga balita, sa mga pinapakinggan mo, pati na rin sa mga kung sino yung mga nakakasama mo at nakakausap mo. Yan. Alam naman natin, pag may nagbalita sa iyo, exaggerated yun eh. Uy, nagpunggahan sila ko. Patay! Ha, patay na! Oo, nasa ospital. No? Yung kukulang yan pala namatay dahil nagpa-close. Diba? Ganun na yung balita, diba? So, maging maingat tayo kasi pwede kang ma-high blood, mag-hypertension, or ano sa mga narinig natin, or sa mga pinapanood natin sa cellphone, sinasearch natin sa internet, sa YouTube. Malaki ang tulong po ng internet, lalo na sa mga estudyante at saka sa mga researchers. Napakalaki. Pero yan din ay ginagamit ng diablo na hindi maganda. Okay. So, gamitin natin ang tama. So, a good man, sabi sa Luke chapter 6, 45, at mababasa rin natin sa Matthew yan. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. An evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Ang tinutukoy ng Panginoon Jesus dyan, actually may nauna pa dyan, yung sa bunga daw, nalalaman ang isang puno. Yung bunga. So, ibig sabihin, kung yung puno ng mangga, nagbunga ng matamis, ibig sabihin, maganda yung puno. Pero yung puno ng mangga, nagbunga yan ng maasim, mangga talaga yan, kasi maasim talaga yung mangga. Ibig sabihin ay yung pangit siya sa loob, nangingitim, yung hindi mo makain, ibig sabihin pangit yung puno. Pangit na klaseng puno. Yung pag ikaw ay isang farmer, puputulan mo yan. Or, ipupruning mo para gumanda. Or lalagyan mo ng fertilizer. Yun ang point dito ng Panginoon. Kasi yung mga Pharisees, nagpapakita sila ng kagandahang loob, panlabas. Okay? Pinapakita nila, mabuti sila, mabait sila, pati sa damit. Mapuputi ng mga damit nila, ang haba. Pero sabi ng Panginoon, kayo ay mga whitewash tomb. Ano yung whitewash tomb? At makita na yung kabaong, kabaong. Ano yan? Nitso. Nitso. Lalo na magno-November na, puting-puti yan sa labas. Nakamarmol pa. Pero buksan mo, anong makikita mo sa loob? Nangangamoy na kalansay o mga alikabok, nabubulok na laman. Yun ang laman nun. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, yung puso mo talaga, magpapakita mo sino ka. Kasi pwede kang magsalita ng magaganda. Di ba? Mapansin nyo naman, meron ng personality na ang galing magsalita sa TV, di ba? Ang galing magsalita, gagamitin din niya ang verse. Magkukot pa ng verse yan. Di ba? Ang sabi nga sa Psalm 3:16, for God so loved the world. Oh, malipat. Pero, panglabas lamang yun. Pero ang tunay na ugali nila nasa loob, makikita mo yan pag hindi na sila nakikita in public. So sa atin, bantayan natin ang ating mga sarili, bantayan natin ang ating mga puso, bantayan natin ang mga iniisip natin. Actually, pag hindi na maganda, iwaksin mo na kaagad. Huwag mo nang paglaruin sa isipan mo. Pag ito ay nakakasama na sa kapwa,
pag ito ay alam mo na hindi na nakakabuti para sa iyo at hindi na nakakabuti sa iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong relasyon sa iyong asawa o sa mga mahal mo sa buhay, iwaksin mo na kagad yan, alisin mo na sa iyong isipan. Buti pa mag-memorize ka na lang ng verse para hindi lang siya puro dyan 316 mo. Amen ba? Amen. Ayan. So, pupunta tayo. Yan yung unang bahagi na last or pagnanasa. Now, titingnan natin ang sasabihin ng Panginoon Jesus patungkol sa pag-aasawa. Okay, verse 31 and 32, sinabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghiwalay or certificate of divorce. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nang ipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pagkikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pagkikiapid. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Paano lang ba ang dalawang tao, babae at lalaki, na nagpinag-isa ng Diyos, ang pwedeng maghiwalay lang sa kanila ay kamatayan. Tama po ba? Kaya nga, till death do us part. Ang kasal ay ang Diyos mismo ang nag-initiate yan. At ang una niyang ikinasal ay sino kaya? Si Adan at saka si Eva. Yan yung pinakaunang kasal. Nung time na yon, wala pang judge, wala pang mayor, wala pang pari o wala pang pastor na kasal. Ang Diyos pa lang. In other words, ang kasal ay inuono ng Diyos. Once nagsumpaan kayo na mahal kita, ay mahal din kita. Yan. Nakagaling. Kinokontra yung salita. Okay? Yan ay valid sa harapan ng Diyos. At of course, legal sa tao. Di ba pansin nyo, ang isang tao, halimbawa sa mga lalaki, gagawin niya ang lahat, makamit ka lamang, gagawin niya ang lahat para lamang mapakasalan ka o mapangasawa niya isang babae. No. Pastor, baliktad na ngayon. Yung babae na ngayon, ang gagawa ng lahat. Ganun, whether baliktad man yan o hindi, ganun pa rin. Gagawin mo ang lahat, di ba? Kahit na gumastos ka, magpakain ka sa mga pinakabagong food chain dito sa Bamban, gagastos ka ng libo-libo, gagawin mo ang lahat. Yun lang, pag naikasal na, gagawin din ang lahat para maghiwalay. Hindi mo maintindihan. Parang estudyante lang yun, di ba? Yung mga estudyante, talagang pagpasukan, gagawin din ang lahat para makapasok lang. Wala kang bakon eh. Okay lang, Nay. Pagdating sa school, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, kamaya gagawin din ang lahat para hindi pumasok. Masakit ang ulo ko. Ay, wala akong baon. Walang service ngayon. Diba? Oo, iisipin naman lahat ng dahilan para hindi makapasok. Ganon din yung sa pag naikasal na, isipin din lahat ng dahilan para walang visa. Ano ba yung mga paraan para mapawalang visa ang kasal na isang tao? Dito sa mundo natin, sa tao. Ang number 1 dyan ay yung tinatawag na legal separation. Ang pangalawa ay annulment. Ang pangatlo ay divorce. Naglalag yung natin. PowerPoint natin. Ano ba ang legal separation? Ang legal separation ay decision ng korte para ang mag-asawa ay hindi magsama sa isang bahay. Ba, magkahiwalay sila ng bahay. Siguro dahil mayaman sila, marami silang bahay. Ay, dito ako sa mansion. Ay, dito ako sa villa. So,
decision yan ng court. Of course, hinihearing yan sa korte. Magkahiwalay nga sila, kung kaninong kustodiya ng bata ay decision pa rin ng korte. Pero usually, pag yung bata ay wala pa sa legal age, in other words, ay hindi pa siya nag-18, ay palaging sa nanay yan na pupunta. Pero may legal separation, pero hindi pa rin siya pwedeng mag-asawa ng iba. Kasi pag may sinama siya sa bahay na hindi niya asawa, pwede pa rin siyang kasuhan ng adultery, bigamy o kaya ay polygamy. Pwede pa rin siyang makasuhan. Both parties yan, babae o yung sa lalaki. So, gagawa sila ng paraan para magkaroon ng annulment. Ano ba yung annulment? Kasi walang pwede tayo legal separation, nag-iwalay lang tayo ng bahay. Annulment. Ano ba yung annulment? Ang annulment naman ay yung gagawing void ang iyong kasal sa simulang-simula pa lang. Ibig sabihin ay walang kwenta yung pag-usap nyo ng mga magulang, walang kwenta yung pagharap nyo kay father o kay pastor o kaya ay kay mayor. Walang kwenta, i-void lahat yun. Mapapawalang visa ang lahat ng yun. Pero, dadaan kayo sa katakot-takot na hearing. Hindi lang yun, pagbabayad ka ng attorney. Okay? Maliban pa sa pagbabayad sa attorney, magbabayad ka na pa ng at least abot ng magbabayad ka sa korte ng aabot ng halos 725,000. Of course, pag contractor ka sa DPWH, barya na yan. Kaso lang hindi tayo eh. Kasi tayo contractor eh. Okay, so yung 725,000, malaking bagay yun. Gagastusin mo ba para sa annulment?